mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa at sa lahat po ng nanonood via FB Live at higit sa ating dakilang Panginoon. Bigyan nga po natin ng the best na palakpak ang ating Panginoon. Amen! Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon dahil tayo po ngayon ay nasa huling linggo na ng Agosto na hindi niya po tayo iniwan at pinabayaan. Bagkos tayo po ngayon ay naririto, binigyan po tayo ng Panginoon ng lakas, sigla at pag-asa sa kabila po ng mga pinagdaanan nating pagsubok. Sobrang buti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga po sa kanyang mga salita sa Salmo 116 verse 7, magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Amen? Tunay nga po sa panahon na to, kailangan po nating magpakatatag at ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Pakisabi nga po sa ating mga katabi, tiwala lang. Amen. Tiwala lang po dahil ang Panginoon po ay mabuti at dakila sa lahat. And paalala lang po sa lahat po ng nanonood sa ating live, huwag po natin kalimutang i-share ang ating gawain upang marami pong tao ang mailapit natin sa ating Panginoon. Muli po, excited na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Isa nga pong malakas na Amen! Amen! So sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Pangungunahan po tayo ni Sister Cyrene Capusano sa opening prayer at ng worship team. Dalhin po natin yung presensya ng ating Panginoon sa oras na ito. So, wala pa nga pong katulad o sa aming mga buhay. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay ialay, Panginoon, ikaw lamang. Mga salita mo ang kahilan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukubas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay ialay, Panginoon.
Ito. Ikaw lamang. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O God, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng buhay at kalakasan. Salamat sa mga biyaya, sa mga pagpapala. Tunay nga, Father God, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Napakatapat mo, O God. Wala kang katulad, walang gaya mo mula noon hanggang ngayon, O God. Nararanasan namin ang iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Maraming salamat, O God, sa kabila, Panginoon, ng madilim naming kahapon, O God, sa kabila, Panginoon, ng magulong mundo, O God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan, O God. Patuloy, O Diyos, na patawarin mo ang buhay ng bawat isa. Patuloy, O God, na humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, O God. Mga naisip, nasabi, O God, nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patuloy, O Diyos, na linisin mo kami ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa inyo, O Diyos. At patuloy, O God, na nilalapit namin, O God, ang aming gawain, O God. Ang gawain na to, Father God, ay para sa iyo lamang, O Diyos. At patuloy, O God, na lahat ng gagamitin mo, use them, Father, mightily and powerfully, O God. Patuloy, O Diyos, na paghariin mo ang buhay ng bawat isa, O God. At lalong-lalo na, Father God, ang iyong magmemensahe ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy, O God, na langisan mo ang kanyang mga labi. Itago mo lamang siya sa iyong likuran, Father God. At Panginoon, ikaw ang makita sa kanyang buhay, O God. Double portion of anointing, Father. Double portion of wisdom and knowledge that is coming from you, O God. At patuloy, O Diyos, na alam mo, O God, ang laman ng puso ng bawat isa, O God. And you're going to bless them, O God, mightily, O God, in the name of Jesus, Father. Tunay nga, Panginoon, na sa araw na to, O God, hindi aksidente kung bakit kami naririto, hindi aksidente kung bakit ka nakikinig ngayon. May gagawin ng Lord sa araw na to sa buhay mo. Hindi kalalabas ng simbahang ito nang walang nababago sa buhay mo. At Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa gawain na to, O God. At patuloy, O Diyos, that we receive the blessing, O God. We receive the healing that is coming from you, O God. We receive the breakthrough upon breakthrough, O God. We receive the salvation, O Diyos. We receive the joy, the love, Father, the favor that is coming from you, O God. Pagariin mo ang buhay ng bawat isa at ikaw lamang ang makita sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen po. Amen po. Handa na po ba nating maranasan yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus sa umagang ito? Sumigaw po tayo ng malakas na hallelujah! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas. Sa galak ay sumigaw. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas. Sa galak ay sumigaw. Sumigaw sa galak. Yes, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak. Yes, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan.
sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya natin ibigay. Papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak, yes, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Huwag po tayong mahiyang magpuri sa ating Panginoon. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, napapuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumigaw. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumigaw. Sumigaw, amen po. Amen. Tayo nga po'y pinalaya na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, kaya't wala na nga po makakapigil pa sa pagpupuri natin sa ating Panginoon sa oras na ito. Amen po ba? Amen po. Huwag po tayong mahihiyang magpuri sa ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa Kanya. Dakilang biyaya, ako'y pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba natin sa Panginoon. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakila kang totoo. Totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Dakilang biyaya, ako'y pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di nga po mapipigil ang pagsamba natin sa Panginoon sa oras na ito. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya.
Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Amen! Tunay nga po na hindi tayo magsasawang maglingkod sa ating Panginoon. Yes, O Lord. Yes, O Jesus, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa amin, O God. Ikaw nga lang po, Panginoon, yung nagbigay ng buhay sa amin, O God. Wala na nga po, Panginoon, safer place, Panginoon, dito sa mundo, kundi sa iyo lamang, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan, O God. Yes, O Lord. Yes, O Yes, O Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay man kahulugan, ang piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba, wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus. Lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba
kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba, wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ko lamang, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bless you, Jesus. Patuloy po natin pagpurihin ng ating Panginoon Jesus. Jesus, maraming salamat po ito. Walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon. Walang hanggang biyaya, Panginoon. Walang hanggang pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Pagkat lagi kang tapat sa aming mga buhay, Panginoon. At habang kami nabubuhay, O Diyos, ikaw lamang ang aming pupurihin at tatanungin, Panginoon. Jesus, salamat. Oh, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, 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 salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang
dakila ka, Ama. Dakila ka, O Diyos. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Ama. Dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, dakila ka man. Yes, O Lord. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Dakila ka man. Dakila ka. Napakabuti mo, Diyos. Tapat ka sa amin. Minamahal kita. Hallelujah, Lord. Napakadakila mo. Jesus, hallelujah. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan aming Amang nasa langit. Salamat po sa pagliligtas mo sa aming buhay. Kayo na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Nialay mo ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na wala hanggan. Salamat po, Ama, sa pagpapatawad niyo sa amin. Paglilinis niyo sa amin magmula ng tinanggap namin sa Jesus. Salamat po, Ama. Naging anak mo kami. Diretso ang panalangin po namin sa inyong harapan. Salamat po, Ama, ng aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Naging tagapagmana po kami ng inyong kaharian. Salamat po, Ama, sa buhay na pinahiram niyo sa amin. Habang kami po ay nabubuhay, maglilingkod po kami sa inyo. Ikaw lamang po ang aming pag-asa. Ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. We surrender our will. We surrender our burden. We surrender our future. Ang mahalaga po, Ama, kasama po namin kayo. Kahit nasa panahon kami ng challenging season sa buong mundo, ang sigurado kasama po namin kayo. Salamat sa proteksyon sa aming buhay. Salamat sa proteksyon niyo sa aming pamilya, maging sa lugar na ito, sa bansang Pilipinas. We are blessed, O Diyos. We are free. We are healed. We are anointed. We are empowered. We are overcomer. Makatatawid po kami, O Diyos. Matatapos na po, Ama, ang buwan ng Agosto. Hindi nyo kami pinabayaan. Sa Miyerkules, September na. Malapit na ang Pasko. Pero buhay kami, malakas kami. At kahit kailan, hindi nyo kami pinabayaan. Salamat sa banal na dugo ng anak mong Jesus na laging nakatakip sa aming buhay, sa aming pamilya, sa lahat ng tao, O Diyos. Thank you, Lord. We declare that Jesus is Lord sa aming mga buhay. We declare that Jesus is Lord sa aming pamilya. We declare that Jesus is Lord sa buong body of Christ. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over the world. Salamat po ngayong umaga, may lalakas, may sisigla, may gagaling, may maliligtas, may lalaya, O Diyos, sa lahat ng konektado sa website ito. Dalhin niyo po, Ama, ang mga pandinig sa lugar pong ito. In the name of Jesus. Salamat po, Diyos. Open heaven. Salamat po lahat ng mga taong lito, lupaypay, may mga pinagdadaanan sa buhay, nalulungkot, pasasayahin niyo sila. Salamat po, Diyos. Salamat sa revival, restoration sa puso ng bawat isa. Mahal mo po ang mga tao. Kaya alam po namin, ngayong umaga, bubuhayin nyo sa puso ng bawat isa ang pag-asa. Bubuhayin nyo po, Ama, ang pananampalataya
sapagkat kayo'y Diyos na kasama po namin. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Salamat may pamilya po kami. Salamat po may ministeryo kami. Salamat po may bansang Pilipinas po kaming tinitirahan. Salamat po sa aming mga kaibigan, kamag-anak. Konektadong tao po sa amin. Salamat nakilala po namin kayo. Salamat may Diyos kami na nagliligtas, nagpapalaya. Salamat po Diyos. Sumasagot sa aming panalangin. Our church is a church of answered prayer. Our house is a house of prayer. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So praise God. Magandang umaga po sa atin lahat. Dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Lahat ng nakakonekta sa website na ito. So, share po natin ang gawain po ngayong umaga. Itag natin para yung mga kaibigan natin, kamag-anak, kakilala, maranasan din po nila ang presensya po ng Diyos. Kasi po, ang pagsubok, nandiyan na. Pero, sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Kaya makatatawid tayo. Ano po? At alam po natin, habang nakataas ang tungkol ni Moises, nakatatawid po ang bansang Israel. Habang tayo po'y nananalangin, makatatawid po ang ating pamilya, makatatawid po ang ating bansa, ang buong body of Christ, ang lahat po ng anak ng Diyos na sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas po ng ating buhay. So alam po natin na sa darating po na Miyerkules ay Berna, malapit na po ang Pasko. Amen? Bimisyon katabi, malapit na ang Pasko. Amen. So alam naman natin na ang Pasko ay pag-alala sa pagmamahal ng Diyos at pagliligtas po sa atin. So magdadalawang taon na tayo nakikibaka, pero buhay pa rin tayo. Dahil alam natin, ang pinakamatibay na proteksyon natin sa Diyos, ang pinakamatibay na sandata natin sa panahong ito, ang puhunan natin ay ang paglilingkod sa Diyos. Ano po, yan po yung matibay po natin sandata. Kaya, ang kailangan ngayon, mag-commit ka na at ialay mo na ang buhay mo sa Diyos. Amen? So, ngayong umaga po, gusto ko pong pag-aralan po natin ang buhay po ni Propeta Isaias. Kilala niyo po ba si Propeta Isaias? Si Propeta Isaias ay naging propeta ng Panginoon Jesus. Bago isinilang ang Panginoong Jesus, siya po ay nagsabi na may isisilang na tagapagligtas. May isisilang na sanggol na lalaki. Saan po ba natin makikita yan? Basahin po natin ang Isaias 7 verse 14. Sabi po rito, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Sabi mo siyang katabi, Emmanuel. Ano po? Alam niyo po, ang kahulugan ng salitang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Sumasa atin po ang Diyos. At ito pong propesiya ni Propeta Isaias, nagkaroon ito ng affirmation, confirmation, sa aklat po ng Mateo chapter 1 verse 23. Narito na po, paparito na po ang Panginoon Jesus dito. Malapit na pong ipanganak. Sabi po rito, Mateo 1:23, tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Kaya huwag po tayo mawala ng pag-asa, huwag tayo malungkot. Kahit may pagsubok, nandiyan na yan sasamahan tayo ng Diyos. Nakabakuna tayo at hindi, sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Pinakamatibay natin protection, relasyon natin sa Diyos. At may connection ka sa Diyos, ay nandoon na kasama mo siya. Amen? Hindi po masama magpapakuna, science and faith, i-apply natin dito. Hindi po masama mag-mask, mag-ingat. Pero tandaan niyo po, ang pinakamatatag natin protection ay walang iba kundi ang Panginoon. Pag daman-dama mo sa sarili mo, feeling mo na
kasama mo ang Diyos, nandito ang kanyang presensya, wala ka nang dapat ipangamba. Wala ka nang dapat ikatakot. Kaya ang title po natin ngayong umaga, God is with us. Amen. Ho. Ang Diyos ay sumasa atin. Hindi po tayo iniwan ng Diyos. Ang pagsubok at problema ay panawag pansin ng mapagmahal na Diyos. Ang Diyos hindi po galit sa atin. Amen. Gustulaan po niya, kumonekta tayo po sa Kanya. Ano ho? So, God is with us. Ano ho? Sabi po rito, ano ang dapat nating gawin para patuloy tayong samahan ng Diyos? Siyempre, mahalaga yung dama mo na kasama mo ang Diyos. Kasi pagka dama mo, na kasama mo ang Diyos, may kapayapaan ka. May kumpiyansa ka. Hindi ka nababalisa, hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba. May inner peace ka. Saan ka man pumunta. Pero pagka hindi mo dama na hindi mo kasama mo ang Diyos, nandun yung takot, nandun yung pag-aalala, pagkalito, pangamba, kasi wala kang kapayapaan. Pero tandaan mo, ngayong umaga, nasa pangbansa ka man, nasa Pilipinas ka man, narito ka man, magkakaroon ka ng kapayapaan. Makukonekta ka sa Panginoon. So ano ang dapat natin gawin para patuloy tayong samahan ng Diyos? Gagamitin natin ang buhay ni Propeta Isaias. Ano ho? Number 1, 3 ilang ito. Ano ho? 3 Sabi po rito, number 1 ay examine ourselves. Ano ho? Examine. Ano po? Kahit naman po sa sekular, ano ho? Bago ka makapasok sa eskwelahan, lalo na pagka-kolehiyo, eh di ba may mga entrance exam yan. May mga eskwelahan na may pamantayan para makapasok ka. Kailangan ipasa mo yung exam na yun. Amen? Kahit sa trabaho, pag mag-a-apply ka sa trabaho, may examination. Amen? Kasi wala naman shortcut eh. Sabi mo sa katabi, wala shortcut. Hindi pwedeng ikaw ay malakas, ikaw ay malakas yung padrino mo, ay ang trabaho mo, halimbawa sa computer, kung hindi ka naman nag-aral sa computer, eh di mapapahiya lang ang kumpanya sa iyo. Amen? So, lahat po yan, ay dito sa lupa, sa mundo, ay bago ka makapasok sa isang bagay, may exam. Kahit naman po sa Panginoon ang Diyos po ay may pamantayan din. Kasi po, hindi po natin pwedeng shortcutin ang katarungan ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga sa tao na magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Kaya kami po ni Kapitan, kasama po ang si Engineer Bailon, umiikot kami sa Pilipinas, ngayon po sa Pampanga, at si Engineer, ang Dunway Processing Corporation ang sponsor, pero nag-iibanghelyo tayo. Pinapakilala natin sa mga tao na kailangan tanggapin nila si Kristo. Kasi po, ang sabi po ng Biblia, sa Marcos 8:36, makamtan man ang tao kayamanan sa buong mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaisa-isang kaluluwa, ay useless ang lahat ng bagay. Maganda na yung pinagpala ka na, mayaman ka pa, ay nakilala mo pa si Kristo. Kasi po, sa panahong ito, wala tayong pwedeng malapitan kundi ang Panginoong Jesus lamang. Sabi po ni Pedro, kanino pa ako pupunta? Eh, ikaw lang ang aking pag-asa. Amen? So, napakahalaga po na una, siyempre magkaroon tayo ng personal intimacy sa Lord, relasyon. Kailangan maipanganak tayo sa Espiritu at pagka tayo po ay tinanggap natin si Jesus, magiging anak tayo ng Diyos at siyempre, pag nanalangin ka, direkta ka na. Amen? Kasi alam mo, anak ka. Amen? Sabi mo sa katabi, anak ka. Amen? Ngayon, sa patuloy po nating paglilingkod sa Diyos ay siyempre hindi pa tapos sa atin sa lupa dahil pagtulog kaya may mga pandemya, isa may gera, isa may bagyo at normal po yan. Ano ho, naalala niyo po ba ang Panginoon Jesus nung nasa bangka po siya kasama po yung mga alagad, nandoon po na kasama niya po yung mga alagad, napapalibutan sila ng alon, napapalibutan po sila ng
ah, ito pong hangin, bagyo. Pero, siyempre, normal, natakot po yung mga natakot po yung mga alagad. Pero isa po ang sigurado. Ano po? Si Jesus ay kasama po nila sa bangka. Amen? Kaya po, ganun din po, same. Kung sila nung panahon ngayon, may mga napapalibutan ng mga bagyo, unos, at mga hangin, ay kasama din nila ang Panginoon. Ganun din po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ganun din tayo. So ngayon, paano tayo patuloy na sasamahan ng Diyos? Siyempre, alam niyo po, pwedeng mawala po ang protection ng Diyos. Niniwala po kayo doon. Kapag ang tao, hiwalay sa Diyos, walang protection. At siyempre, kapag lalo na nakakilala ka kay Lord, tapos humiwalay ka, putol ang relasyon mo sa Diyos, tandaan mo, mawawala ang protection. Nakuha niyo po. Kaya di ba, may mga nasa kulungan, may mga nasa sementeryo na. Kasi po, dahil gumawa ng masama, syempre, nawala yung protection ng Diyos. Kasi pagka gumagawa ka ng masama, mali, dalawa ang pamimilian mo. Kulungan, sementeryo. Kasi mawawala ka na sa purpose ng Diyos. Kahit po dito, kung kayo po may mga lihim na ginagawa na hindi kalugod sa Diyos. Alam po ng Diyos yan. Kaya ngayong umaga, kaya naririnig niyo ang tinig na ito, kahit po sa live stream sa ibang bansa, kailangan examine our self. Kasi kaya minsan, pagka hindi na tama ang ating gagawa, ang ating ginagawa, minsan gagarahin na tayo ng Diyos. At minsan naman, bilangguan ang ating pupuntahan. Pero huwag pong mag-alala, lahat po na nasa kulungan, tandaan nyo, nandyan din ang Diyos. Kasi sabi po ng Biblia, ako'y nagkasakit, inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, inyo ako pinuntahan. Diba, maliwanag po doon sa Mateo chapter 25, verse 30 hanggang 41, ako'y nagutom, inyong pinakain. Amen? Ako'y nauhaw, inyong pinakain. Sabihin, nandun pala ang Panginoon doon sa mga taong nagdadalamhati. Kaya kung nasa kulungan ka man, dyan mo ma-encounter ang Lord. At isang araw, lalaya ka, lalabas ka, dahil tumama na ang puso mo. Amen? Naging tama. Kasi minsan, inaalaw ng Diyos yan kulungan, para ang mga tao maging tama ang puso. Walang makasupil po sa kanila Amen? Minsan, ang mga mangaral ng Diyos, pangaral ng pangaral, ayaw nila makinig minsan ay gagawa na rin ang Diyos ang paraan para maitama ang puso. Pero hindi nangangahulugan na hindi mahal ng Diyos ang mga nasa kulungan. Tandaan niyo po, ang Panginoong Jesus na parito sa lupa para hanapin iligtas ang naliligaw. Si Pablo nga dati mamamatay tao Amen? Bakit siya po ay naligtas? Naging santo pa. Amen? Walang imposible sa Diyos. Sabi mo siyang katabi, walang imposible sa Diyos. So, ano man nakaraan mo, hindi na mahalaga yung nakaraan mo. Mahalaga ngayon. Mahalaga, mag-examine natin ang ating sarili. Para samahan tayo ng Diyos. Kasi nga, yun ang pinakamatibay na protection ng Diyos ngayon. Pagtama ang puso mo. Ano po ang nangyari kay Isaias? Tingnan po sa Isaias. Sa Isaias chapter 6 verse 5, sabi po rito, ito po ay nung ma-encounter na ni Isaias ang Panginoon. Di ba nakita po ni Isaias ang Panginoon? Tapos may mga seraphim, yung angel na lumilipad-lipad sa ulunan ng Panginoon. So, ito po nasabi niya. Kasi pag ang isang tao na-encounter niya ang Diyos, di ba pagka nandito po ang presensya ng Lord, talaga nadadama mo na nakikita mo yung sarili mo, nakikita natin yung ating pagkukulang, pagkakamali. Minsan, maranasan mo yan. Pag niyayakap ka ng presensya ng Diyos, nananalangin ka, kahit ang uhog mo, luha, at pagkatapos mong manalangin, nakita mo, ang dami mo palang pagkukulang. Amen? Kasi nasasalamin natin ang ating sarili. Kapag na-encounter natin ang Panginoon, di ba? So, minsan pag tayo nagpapasting, di ba? Pagka nag-pray, so ang dami sinasabi ni Lord. Ganon din si Isaias. Yung ma-encounter po niya ang Panginoon, sabi niya po sa Isaiah chapter 6 verse 5, sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi ang labi.
mapapahamak ako pagkat ako isang makasalanang nakakita kay Yahweh, makapangyarihang hari. So si mo naging propeta ni Jesus. Siya po yung nagpropesiya na ipapanganak ang isang sanggol na lalaki magiging tagapagligtas natin. Ang kanya palang kasaysayan, makasalanan pala siya dati. Marumi pala ang kanyang labi. Amen? Pero bakit ginamit ang Diyos? Bakit? In-examine niya ang kanya sarili. Amen? Kaya minsan kailangan talaga nag-evaluate tayo. Amen? Kaya minsan dada tayong dada. Hindi natin alam na mapapahamak na palang ating kapwa. Nakakasira na pala ng buhay. So napakahalaga po na examinin natin yung ating sarili. Hindi po tayo perfect. Ano ho? Ay pinapakita rito yung nangyari po kay Isaias. Nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon at nakita niya siya pala yung makasalanan. Hello? Kasi pag wala ka encounter sa Lord, hindi mo makikita ang pagkakamali mo eh. Lagi makikita mo sarili mo, tama ako. Defensive ka. Pero pag na-encounter mo si Lord, nadampian ka ng kaluwalhatian ng Diyos, nadampian ka ng presensya ng Diyos, marami ipapakita sa iyo ng Diyos. Kahit yung mga malalalim na bagay, kaya pala ganun, ako pala may pagkukulang. Amen? So, parapakan po natin ang Panginoon. So, kaya ko po itinuturo ito sa panahong ito, pinakasandata natin talaga ay yung puso natin. Amen? Yung puso. Nakuha niyo po ba? Kasi po, hindi po sasama ang Diyos kapag mali po ang motibo ng ating puso. Ano ho? Naalala ko po nung ako po ay mag-apply sa abroad. Ano ho? Ako po ay 12 years sa abroad. Ano ho? Ang naging training ground ko ay Saudi Arabia. Ano ho? Doon ako nakapag-aral. Marami ako natutunan doon about spiritual. So, yun pala yung purpose po ng Diyos. Amen? At yung 13 taon pala, kasi nag-for good na po ako ng pagkatapos kong mag-for good ng 12 years, hindi ko lang gagamitin pala ako dito sa bansang Pilipinas. Para bang yung babaeng dinudugo, 12 years na nakikibaka siya. Amen? Pero yung palang 13 niyang taon, doon na pala siya magkakaroon ng breakthrough. Amen? Kaya nga walang nasasabi na karanasan eh. Yung testing, pagsubok, examination yan. Ano ho? Talagang kasi pagka tinesting ka ng Diyos, kasama ang disiplina eh. Di ba pag nag-aaral ka, kailangan mag-aaral ka. Magpupuyat ka. Kasi may exam bukas. Talagang napupuyat ka. Minsan talagang nakapokus ka. Minsan kailangan na, lalo na sa kabataan, minsan kailangan humiwalay ka muna doon sa mga bagay na makamundo. No? Kasi may examination. Tinututukan mo yon. So minsan yung testing ay ipaparana sa atin ng Diyos. Para bang hahasain ka. Hahasain ka ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, hahasain ka. Kasi pagka nahasa ka, matalas ka. Pagkatapos ng paghahasa sa iyo, magiging matalas ka. So, ganun po ang buhay po natin. Kita niyo po si Propeta Isaias, marumi po dati yung labi, ay ginamit na propeta ng Diyos. Kasi nga, may calling sa atin. Di mo alam, yung katabi mo, prophet pala yan, o evangelist pala yan, pastor pala yan, teacher pala yan, apostol pala yan. Lahat tayo, nasa tiyan pa tayo ng ating ina, hinubog na tayo ng Diyos, hindi tayo magkakaparehas. Pero matutuklasan mo yan kapag ka naglilingkod ka sa Diyos. Sumusunod ka sa purpose ng Diyos. Kasi pag wala na ang purpose sa atin ng Diyos, gagarahin na tayo ni Lord. Wala na, hindi na ako makikinabang dito. Amen? So, napakahalaga po ng connection sa Diyos. Ngayon, si Isaias, nakita po natin sa kanyang buhay, ang kahinaan niya, labi. Ano ho? Sabi po rito, saan po ba natin inuubos ang tinig po natin? Amen? Pag ba tayo po ay may problema, minsan di ba ang tao, pagka may problema, maraming sinisisi. Amen? Maraming nakikita.
Nakikita po natin. Ano po? Pagka ang tao po ay nahihirapan, so ang tinig niya, nauubos sa makamundong salita. Di ba yung iba nga, manood po kayo sa YouTube, na dalilan ng emosyon, ay makikita po natin na nagmumura. Amen? Di ba sa mga traffic laang, lumalaban sa pulis. Kasi nga po, walang relasyon sa Diyos. Walang connection sa Diyos. Hindi ba bagbaga ang Espiritu? Ano po? So, napakahalaga po ng ikaw ay may encounter sa Diyos kasi nagiging broken spirit tayo. Yung bang humahaba ang pasensya mo, napipigilan mo yung dila mo, tapos bago ka magsalita, iniisip mo muna. Amen? Nakuha niyo po? Kasi nga may encounter ka sa Lord eh. So, saan natin iniubos ang tinig natin? Amen? Si Isaiah, kasi ang problema na Isaiah, marumi ang labi niya eh. No, makasalanan siya. Pero nung madampian siya ng kaluwalhatian ng Diyos, nabago. Kaya napakahalaga, araw-araw ay meron po tayong personal na encounter po sa Panginoon. No. Sabi dito sa Kawikaan 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya, para i-bless tayo ni Lord, puso palagi. Kasi bukal ng buhay po yan eh. Basta tama po ang motibo po ng puso, ay layunin. Yung hinihingi mo, pagkakaloob po ng Diyos yan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yan. Naalala ko po patotoo ko na po yun dito eh. Nung ako po ay wala pang relasyon sa Diyos, hindi pa po ako naipapanganak na muli sa Espiritu. Naipanganak lang ako sa laman. Pero yung spiritual birth, wala pa. Siyempre, iba po ang motibo ng puso ko noon. No? Gusto ko po magkaroon ng sasakyan eh. Pero ang motibo ng puso ko, gusto ko lang ipagyabang. Gusto kong masabi ng mga tao na may kaya ako, ganito. Makisig ako. Noon yon ay hindi po ibinigay ng Diyos eh. Kasi alam niyo po kung bakit. Mali ang motibo ng puso ko eh. Kasi hinihingi ko isang bagay para ipagyabang ko lang. So hindi ibinigay ng Diyos. At saka siyempre siguro inililigtas din ako ng Diyos. Kasi noon, naglalasing pa po ako. Amen? Nagda-drugs pa ako noon. Marami pa akong bisyo noon eh. Di ba, ang dami namamatay po sa aksidente. Eh siguro kung ibinigay sa akin yung sasakyan noon, baka ma-aksidente pa. Di patay na po ako. Minsan, itatama po ng Diyos yung puso natin bago niya ibigay yung nais po natin. Dito po sa Santiago 4:3. Sabi po rito, Santiago 4:3. Paki-plus. Santiago 4:3, sabi po rito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Amen. May mga bagay po kasi ang tao talagang itinutuwid ng Diyos sa puso ng tao. Kasi gagamitin lang sa kalayawan eh. Ay mapapahama ka pa. Pero nung ako po ay na-encounter ko na si Lord, sabi ko, Lord, ako po ay maglilingkod sa inyo. Kailangan ko po ng sasakyan para sa mission. Ang bilis. Amen? Di ba, nandiyan na. Yun pala ang purpose ng Diyos. Kaya po, itatama muna, i-examine muna natin ang ating sarili. Gusto po ng Diyos, matama muna yung motibo. Ano bang purpose mo? Kaya tayo po ay purpose-driven eh. No? Amen? Yung buhay natin ang nagdadrive ay purpose. Sabi mo sa iyong katabi, purpose-driven ka. Kailangan po, lahat ng ating gagawin ay ang malulugod ay ang Panginoon. Kaya po, ito po'y paalala lang, para patuloy tayong samahan ng Diyos. Number 1, examine ourselves.
Ho, mahalaga po ito ngayong umaga. Ho, sa live stream na sa ibang bansa, puso palagi. Ang target po ng kaaway ng demonyo, sirain ang relasyon natin sa Diyos. Kasi ang goal nga ni Satan, John 10:10, pumatay, magnakaw, mawasak. Kaya ayaw ng Diablo na mananalangin tayo. Amen? Ayaw niya na maglilingkod tayo. Amen? At siyempre, ang gusto niya, mawasak ang buhay natin. Ang goal nga niya, pumatay, magnakaw, mawasak. Pero napakagandang balita, si Jesus ay pinanganak. Amen? Sinilang, kaya may Pasko. Amen? Para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasya. Kasi nagbubuo siya. Nagbibigay siya. Amen? Bumubuhay siya ng pangarap ng tao. Bumubuhay siya ng pag-asa ng tao. Kahit ang laki ng problema mo, kahit anong pinagdaanan mo. Sabi po ng Mateo 11:28, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Kayong nabibigatang lubha ng inyong pasanin, pagpapahingahin po kayo. Kasi kapag nasa piling ka na Jesus, may kapahingahan. Kahit ang daming tinig, ang daming balita, pero may payapa ka. Meron kang panloob na kapayapaan. Lumalakas ka. Amen? Tumatatag ka. Kasi sa loob galing yun eh. Kaya, lagi nating i-examine natin sarili. Evaluate. Mag-evaluate tayo palagi. Bantayan natin ang ating puso. Dahil bukal yan ng pagpapala. Nangyari po yan kay Isaias. At ang ganda naman kay Isaias, kahit hindi siya perfect, naging dakilang propeta. Alam mo si Isaias, ang dami niyang naging propeta siya ng hari ng mga Israel. Hindi lang sa Panginoon Jesus. Di ba si Ezekias mamamatay na? Si Isaias din po ang nag-prophecy sa kanya. Sa Ikalawang Hari, chapter 20, verse 1-6, sabi niya kay Haring Ezekias, pinapasabi sa iyo ng Diyos, ihanda mo na ang sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Ang ginawa po ni Haring Ezekias, nanalangin, umiyak sa Diyos, paharap sa dingding. Hindi pa gano'n nakakalayo si Propeta Isaias. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias, bumalik ka kay Haring Ezekias, sabihin mo, narinig ko ang kanyang panalangin, nakita ko ang kanyang pagluha, dadagdagan ko pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Ayun po yung power of prayer. No? Sinabihan na ni Propeta Isaias, wala, igagarahe ka na ni Lord. Pero nanalangin si Haring Ezekias. Nagtapat sa Diyos, Lord, nakita mo, nag-evaluate siya eh. Di ba? Nag-evaluate siya, parang, Lord, nakita mo, naglingkod ako sa iyo. In-examine niya yung sarili niya. Oh. Hindi pa gano'n nakakalayo ang propeta. Sabi ni Propeta Isaias, dadagdagan ko pa. Sabi ng Diyos, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Amen? Gusto niyo po ba yun? Ito naman po ay naituro ko na rito. Kahit si Jonas, nung umalis sa purpose ng Diyos, nasa loob ng tiyan na isda. Pero nung magdeklara siya, sabi niya, Lord, susunod ako sa iyo. Maghahandog ako sa iyo. Iniluwa siya na isda. Bakit? Natama po ang puso niya eh. Kaya puso, sabi mo siya katabi, puso. Amen? May natututunan po ba kayo? Kung may natututunan kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, examine ourselves. Number 2, engage to God. Amen. Napakahalaga po ng engagement, involvement, commitment. Sa Isaiah 6:8, di ba, na-encounter na po ni Isaias ang Panginoon. Nakita niya na yung kanyang kahinaan, pagkukulang. Pero ito ang maganda. Nung ma-encounter niya ang Lord, ito po yung declaration ni Isaias. Isaiah 6:8. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Nagkaroon siya ng yung voluntaryong espiritu. Amen? Kasi, alam niyo po, pag na-encounter po natin ang Diyos, nadampian ka ng kapangyarihan ng Diyos, talagang gagawin mo lahat eh. Kasi naranasan mo yung kapayapaan, naranasan mo yung breakthrough, naranasan mo yung presence ni Lord, naranasan mo yung yakap ng pagmamahal ng Diyos, para bang lahat gagawin mo eh. Amen. Naranasan niyo po ba yan? Yung sobrang payapa ka, para natanggal lahat yung problema mo.
dahil sa sarap ng presensya ni Lord. Ganun po nangyari kay Isaias. Nagtatanong ang Diyos, sino isusugo ko? Sabi ni Isaias, Lord, narito ako, gamitin mo. At yan po ang naging buhay ni Isaias. Naging propeta siya ng mga hari, even ng Panginoon Jesus. Tagapagsalita siya, naging voice of hope siya, naging boses siya ng Diyos. Even yung babala, nangangaral siya ng repentance. So, ginawa po yan ni Isaias sa kanyang buong buhay. Kaya nga, makikita nyo po dun sa Isaiah 50 verse 4. Ito po ang sekreto ni Isaias. Gusto niyo po bang malaman ang sekreto ni Isaias? Ito po ang sekreto ni Isaias. Isaiah 50 verse 4. Sabi po rito sa Isaiah 50 verse 4. Ito po yung panalangin ni Isaias kada umaga. Ano po? Sabi po ni Isaias, ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. So, sa makatuwid, si Propeta Isaias pala ay nagdi-devotion kada umaga. Ano? Kasi sabi niya tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Sabihin, di ba, pag sa umaga, kailangan may word tayo kada umaga. Ano po? Napakahalaga po na kada umaga ay may naririnig tayo sa Lord. Bago po tayo makipag-meeting sa ating kapwa, o sa trabaho, kaibigan, kakilala, makipag-meeting muna tayo sa Diyos. Yun po ang naging sekreto po ng mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Huwag kang aalis ang bahay nang wala kang naririnig. Amen? Kaya nga si Isaias gusto niya malaman kada umaga ang sasabihin sa kanya ng Diyos. Kaya sa umaga, nagpe-pray ka. Amen? Marami pong mahina sa panalangin, lalo na po sa panahong ito. Tandaan niyo po, ang Panginoon Jesus, nung kasakasama niya si Pedro, si Juan, at si Santiago, nung manalangin ng Panginoon Jesus sa bundok, nakita niya natutulog po yung tatlo niyang alagad. Sabi niya, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lamang? Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Mangagpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Yan ang sabi po ng Panginoon Jesus. Sa totoo po, kailangan talaga na kada umaga, sinasariwa natin ang relasyon natin sa Diyos para magamit po tayo. Ang magsusurvive po sa panahong ito ay may mga apoy, yung may mga fire sa puso. Amen? Dapat tayo po ngayon, lalo tayo nagpapakalakas kasi kakainin tayo ng takot, kakainin tayo ng kawalan ng pag-asa, kakainin po tayo ng lungkot. At alam niyo po ang nakakamatay, lungkot, nakakamatay yung depression. Ang naka-frontline naman po ay COVID, pero ikinamamatay po ng tao nervyos. Ikinamamatay po ng tao ay takot. Minsan ikinamamatay po ng tao atake sa puso. Amen? Ang naka-frontline ang COVID. Ngayon, tapatan mo yan ng pananampalataya. Pag devotion ka, manalangin ka. Kasi pag tayo po ay nananalangin, lumalakas po tayo. Nasasariwa yung ating pananampalataya. Kaya, yung lalabas sa bibig mo, ang lingwahe mo, faith. Pero ang tao po na depressed, ang lalabas sa bibig niyan, puro negative. Amen? Pero yung mga tao na puspos ng banal na espiritu, magbabago po yan ng atmosphere ng kapaligiran. Bubuhay yan ng pag-asa sa puso ng mga tao. At yan po, tayo po, ang anointing po ng church natin, ay warrior anointing. Amen? Amen? We are a warrior, not a warrior. Amen? Tama po ba yon? Kasi po, tayo po ang magtatawid sa ating pamilya. Tayo po ang magtatawid sa ating pong bayan, sa ating bansa. Paano kung tayo po yung unang natatakot? Kung mamamatay naman tayo, pinahintulot ng Diyos yun.
Pero kaya nga po, sabi ko sa inyo, ang puhunan natin paglilingkod sa Diyos, hanggat ini-examine mo ang sarili mo, chine-check mo palagi ang puso mo, na nasa kalooban ka ng Diyos, nasa purpose ka ng Diyos, hindi ka maano. Maliban lang, ipahintulot po ng Diyos. Huwag tayong aalis sa purpose po ng Panginoon. So, yun po yung number 2. Engage to God. Involvement. Hindi lamang po sa devotion, sa prayer, sa ministry. Ano ho? May cell group ka, ipagpatuloy mo yung cell group mo. May assignment ka, may sa iglesia, gawin mo. Huwag mong gagawin dahilan na may COVID. Maraming pamamaraan ng Diyos. Tayo po ba huminto? Kung tayo po huminto, marami ring hihinto. Amen? Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, habang nabubuhay ka, wala makagagapi sa iyo. Kung paano ko sinamahan si Moises, sasamahan din kita. Habang si Joshua nasa purpose ng Diyos, may protection siya. Ang dami niyang pinabagsak na kaharian. So, kailangan po yung engagement. Sabi mo siyang katabi, engagement. Si David po, alam niyo po si David, di ba, mandirigma po siya. Lagi siyang nananalo. Minsan, bumagsak po siya sa kasalanan. Alam niyo po kung bakit siya bumagsak sa kasalanan. Nagpahinga siya. Sabi mo siyang katabi, huwag kang magpapahinga. Amen. Si David po, nung magkasala siya kay Bathsheba, ay dapat nung oras na yon, dapat nasa labanan siya. Dapat nakikidigma po siya. Ay nakikipaglaban lang po, mga tauhan niya. Nasa gera. Ay siya na doon sa bahay lang. Ngayon, di ba, nung po siya siyempre, pagka wala ka sa laban, hindi nagtatrabaho isip mo. Pag wala ka sa gera, yung isip mo, parang bahala na. Madaling masilo po ng kaaway yun. Pero pagka nasa labanan ka, nasa gera ka, ang isip mo nagtatrabaho. Aktibo yan. Nagdi-devotion ka, nananalangin ka, ginagampanan mo yung assignment ng Diyos sa iyo, sa trabaho man yan, sa sekular, sa spiritual man, sa negosyo man. Aktibo. Si David po, siyempre, siguro inalaw po ng Diyos yun, pero may nag-suffer siya. Siyempre, dapat nasa tama siyang lugar. Sabi mo siya yung katabi, dapat nasa tama kang lugar. Nung time na yun, wala sa tamang lugar si David. Siyempre, nasa flesh siya. Siyempre, kalaban natin flesh Kasi ang ating katawan, body, soul, and spirit. Pag mahina ang spiritual mo, mananaig sa yung laman. Si David po ay umakit sa palasyo, nakakita po ng babaeng naliligo. Siyempre, hari siya. May kapangyarihan siya. Nag-take advantage siya. Pinatawag niya yun. Nagkasala siya ng adultery. Pero hindi dapat abutin yon kung nasa gera siya. Kung nasa tamang lugar siya. Nagkasala siya. Pero siya naman, nag-repent. Humingi siya ng tawad sa Diyos, kaya lang namatay anak niya. Amen? Papatawarin naman tayo ng Diyos, kaya lang may consequence. Kaya, may pandemya o wala, tuloy, paglilingkod. Sabi mo sa yung katabi, tuloy. Nakikinig man po kayo sa live stream o sa ibang bansa. Kasi ito wala naman tayong kahit magtago ka sa kailaliman ng lupa. Pag wala ka sa purpose ng Diyos, wala rin. Pero kung nasa purpose ka ng Diyos, sakop ka ng kanyang plano at kalooban, iingatan ka ng Panginoon. Kasi ang tao naman, pag bumamatay, kahit siya ka naroroon. Antiyakin mo, examine mo ang sarili mo. Ingatan mo palagi ang puso mo. Yung relasyon mo sa Diyos, alagaan mo. Pangalawa, mag-engage ka. Oh Lord, gagawin ko ito. Pinapagawa mo sa akin ito. Assignment ko ito. Gagawin ko ito. So, yun ang pinakamatibay mong protection. Payapa ka ron. Alam mo, sasagutin ka ng Diyos. Sabi po sa awit 91, verse 14, aking ililigtas ang taong tapat sa akin. Sino mang tao ako'y kikilanlin? Sabi sa verse 15,
Pag sila'y tumawag, handa ko na sila ipakinggan. Verse 16, dadagdagan ko pa sila ng mahabang buhay. So, napakahalaga po ng pinag-aaralan po natin ito ngayon pong umaga. Ano? Number 1, examine ourselves. Number 2, engage to God. Number 3, exalt God. Madaling tandaan, ano? Examine, engage, exalt. Dito po sa Isaias, puro sa Isaias ang ating sentro. Ano? Ay po rito, Isaias 40:31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila. Amen? Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang tanong nyo, paano na-exalt ang Diyos dyan? Paano naparangalan ng Diyos dyan? Isaias. Siyempre, kapag nagsasabi ka na sa Diyos ka magtiwala, ay nagpaparangal ka sa Diyos. Amen? Pag sinasabi mo sa mga tao na magtiwala kayo sa Diyos, huwag kayong mawala ng pag-asa, pinaparangalan mo ang Diyos noon. Kasi siya ang itinataas mo. Kaya si Isaias po, napakarami pong salita na sinabi po sa Biblia na puro encourage. Ano po? Marami. May mga babala, pero marami rin po yung sinalita siya na nagbigay siya po ng pag-asa. Pinarangalan niya ang Diyos. Diba? Siya din ang nagsabi sa Isaias 43. Diba? 43, 1 and 2, sabi niya, Israel, tinatawag kita sa iyong pangalan. Huwag kang matakot. Amen? Ako'y sumasa iyo. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Si Isaias din po nagsabi noon. Sa Isaias 46, verse 3 and 4, sabi po niya doon sa verse 3 and 4, mula pa sa iyong pagsilang. Amen. Hanggang sa ikaw ay tumanda at pumuti ang buhok mo. Iingatan kita. Tungkulin ko na iligtas ikaw at kalingain. Si Isaias din po may sabi noon. Kasi pinaparangalan niya po ang Lord. At si Isaias din na may sabi, Isaias 54 verse 17, sabi doon, wala pang sandata na ginawa na makagagapi sa atin. Amen? Tayo po'y ipagtatanggol ng Diyos. Kung tayo po ay naka-engage sa Kanya, ini-examine natin ating sarili, ini-exhort natin siya, no weapon formed against us. Amen? Alam niyo po, ang tatlong ito ay napakahalaga na lakaran po natin. Ano? Kasi po, makikita po sa mundong ito yung pagkakaiba po ng mabuti at masama. Amen. Ngayon po, makikita nyo na yung pagkakaiba ng mabuti at masama. Makikita na rin po natin ngayon yung naglilingkod sa Diyos at hindi. Kayo po makaka-obserba niyan. Ano ho? Kaya dito po sa Malakias 3:18, tingnan nyo po. Sabi po rito, i-take note nyo po ito. Malakias 3:18, sabi rito ng Panginoon, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Amen? Malakias 3:18. So, nakikita po yan ng tao, nakikita po yan ng Diyos. Kaya buhay ka pa, buhay pa tayo, may maganda pa pong purpose po ang Diyos sa atin. Marami pang tao ang makikinabang po sa atin. Kaya binubuhay pa tayo ni Lord. Ano? Ngayon, yun naman mga kapatiran natin, yung mga kinuha na ni Lord, tapos na po yung purpose ng Diyos sa kanila. Mission accomplished na po sila. Pero tayo kaya buhay pa, marami pa tao makikinabang sa atin. Sa Biblia nga po, alam nyo po, may istorya sa Biblia na walang kwentang tao. Ano ho? Naalala nyo po ba yung istorya sa Biblia, yung 4 na kitungin? Ito po ay matindi po yung discrimination sa kanila kasi naka-lockdown sila. Inihiwalay sila sa community.
At wala na silang kapag-asa. Ito pong apat na kaitungin na ito. Matatagpuan niyo po yan sa 2 King, chapter 7, verse 3 hanggang 20. At, syempre, nung panahon pong yon, ang Israel po nagtagutom. Dahil di ba pagka may gera, nagtatagutom po yung bansa. Ginera po sila ng mga Syria. Kaya nagtagutom po noon. Ang tindi ng gutom noon sa Israel. At ito pong mga Syria, nagkampo na rin. Para bang nakaongker nila, parang nakaongker ng Taliban. Nakaongker na ng Taliban yung Afghanistan, parang ganon. Nagkampo na po doon yung mga taga-Syria. At ito pong apat na kaitungin na ito, nag-usap-usap, sabi nila, kung hindi tayo aalis sa pwesto nating ito, mamamatay tayo sa gutom. Para bang lumaban ng sabayan itong apat na kaitungin na ito, humakbang sila eh. Sabi mo sa iyong katabi, humakbang sila. Ang sabi ng apat na kaitungin na ito, kung tayo hindi aalis sa pwesto natin, mamamatay din tayo. Kung tayo naman ay pupunta sa kampo ng Syria, kung makita nila tayo patayin, tapos na ang paghihirap natin. Tingnan niyo po. Nagdesisyon, isang matibay na desisyon ang ginawa po ng apat na kaitungin na ito. At syempre, gutom na gutom sila eh. Humakbang po sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang puhunan natin ay paghakbang eh, paglilingkod sa Diyos eh. Humakbang po sila. At nung sila po ay papunta na ng kampo ng Syria, ang sabi po ng Biblia, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, yung pong mga sundalo ng Syria, yung yabag po ng apat na kaitungin, akala nila mga kabayuhan, akala nila napakarami kawal. At akala po ng hari na Syria, inupahan ng Israel ang hari ng Hetyo at Ehipsyo. Akala nila nagkaroon ng alyansa. Pero hindi nila alam kapangyarihan ng Diyos, samantalang apat na kaitungin lamang pala yun, na papunta sa kampo. Akala nila, napakaraming sundalo na sila'y didigmain, kaya nagtakbuhan po ang taga-Syria. Amen? Naglayasan po sila. Iniwanan po nila doon yung mga asno, yung hayop nila, mga ginto at pilak, mga pagkain nila, iniwan po nila dahil sa takot. Nabahag po yung buntot nila. Nagtakbo po sila. Amen? So, nandoon po na pumasok po itong apat na kaitungin sa unang tolda. At pagpasok po ng apat na kaitungin na ito sa tolda, nakita nila mga pagkain, kumain po sila. Nagpakabusog po sila. Pasok na naman po sa kabilang tolda, nakita niyo mga asno, may mga ginto at pilak pa. So, tuwan-tuwa po sila. Dahil sila po ay nabusog na, may mga alahas pa. Ngayon, sabi po ng apat na kaitungin na ito, mahalagang ipaalam natin ito sa mga opisyal natin, sa hari, sa opisyal ng Israel. Huwag nating sarilihin ang biyaya. Kaya ipaalam natin. So, to make the long story short, diba, pinaalam po nila sa hari, sa opisyal. At nandun po, nangyari po ang sinabi ni Propeta Eliseo sa lugar na yon. Bukas, makakakain na kayo, makakabili na kayo ng pagkain. Ang ginamit, apat na kaitungin. Sino po ba ang kaitungin na ito? Para din po ito si Propeta Isaias, marumi. Ang kaitungin kasi, sumisimbolo sa, diba, maruming balat. Tayo po dati kaitungin. Tandaan niyo po, tayong lahat, kayo po nakikinig sa live stream sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, lahat tayo po ay kaitungin. Mga taong walang kakwenta-kwenta, naka-lockdown ng mahabang panahon. Pinandidirian ng tao. Nung magkaroon ng matinding problema ang bansang Israel, sila ang ginamit para maging instrumento at pagpapala sa bansang Israel. Kaya ngayong panahon pong ito po encourage ko sa lahat po nakikinig maging dito. Huwag mong maliitin ang sarili mo. May magagawa tayo. May maiaambag tayo sa ating bansa. Hahakbang tayo
kagaya po ng apat na ito nito. Hindi nila inintay yung kamatayan. Humakbang po sila. Mamamatay din lang, lumaban sila ng sabayan eh. Mamamatay din lamang ako dito sa gutom. Nakita po ng Diyos yun. Nakita ko ang puso ng apat na ito. May tiwala sa akin. At ito po ang nangyari. Sila po ang nag-i-instrument. Kaya lahat na nakikinig, huwag po kayo matakot. May magagawa pa rin tayong mabuti. Magiging instrumento rin po tayo sa panahong ito. Ang puhunan po natin ay paglilingkod sa Diyos. Ialay po natin ang buhay natin sa Diyos. Ang sabi po sa Mateo 10:39, ang sino mang magtakwil ng buhay dahil sa Kanya, ang siyang magkakaroon ng buhay. At ang sino mang magmahal ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. The more na ibinibigay mo ang buhay mo sa Diyos, sa iyong kapwa, the more bibigyan ka ng Diyos sa buhay. Kasi kita ng Diyos yung purpose mo. Gusto mong magpagamit. Gusto mong makinabang sa panahon natin ang Diyos. Sa panahon natin habang buhay tayo, tandaan niyo po, habang buhay tayo, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Habang may buhay ka, kaya nga buhay pa tayo eh. Gusto po ng Diyos, ipagamit natin ang ating puso, isipan, buong lakas. May magagawa ka. Sabi mo siyang katabi, may magagawa ka sa panahong ito. Para makaambag po tayo. Makabuhay tayo ng pangarap ng maraming tao. Magkaroon sila ng pag-asa. Marami may sakit. Maraming mga nalulungkot. Marami pong tao ang nahihirapan sa buhay. Yung isang salita mo na positibo, magbabago yan ang pananaw sa buhay po ng tao. So tayo po ay tumayo, tandaan po natin, kasama po natin ang Diyos. Iba po ang pamamaraan ng Diyos, higit sa ating iniisip. Ephesians 3:20, ang Diyos ay makagagawa ng lahat ng bagay, higit po sa ating iniisip. Iba po ang pamamaraan ng Diyos. Kagaya po ng ginawa ng Diyos kay Isaias. Hindi man siya perfect, ginawa siyang propeta ng Diyos. Kagaya po doon sa apat na kaitongin. Sa paningin ng tao, walang kwentang tao, walang value, walang silbi. Ginamit ng Diyos sa kanilang bansa. Ganon din po tayo, mga magulang, kabataan na nakikinig. Ngayon pong oras na ito, salamat po ang pinapasabi ng Diyos sa atin. Para patuloy po tayong samahan ng Diyos. Examine ourselves. Engage to God. Exalt God sa buhay natin. Pinakamatatag, matibay na protection natin habang tayo po ay nasa mundong ito. Ama, salamat po ngayon pong umaga. Narito po kami na inyo pong mga anak. Nagpapakumbaba, lumalapit po sa inyo. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, sa mga tahanan, sa ibang bansa, ikaw man ay isang magulang, isa ka mang kabataan, ngayon mo lamang narinig ang pangangaral na ito. Huwag kang magduda. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kaya buhay ka pa. Marami pang magagandang bagay, mabubuting bagay ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. May purpose ka pa. May mga tao pang makikinabang sa buhay mo. Nandyan ang iyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, kasama mo sa trabaho. Huwag kang susuko. Pag sumuko ka, manghihina din ang mga taong nakapalibot sa iyo. Pag sumuko ka sa buhay, mawawalan din ng pag-asa ang mga taong konektado sa iyo. Kaya narinig mo ito, pinapalakas ka ng Diyos. Binubuhay ng Diyos yung pangarap sa puso mo. Binubuhay ng Diyos yung pag-asa sa puso mo. Pinili ka ng Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Makatatawid ka sa buhay. Sa panahong ito na nakikibaka tayo sa buong mundo. May tatawid mo ang iyong pamilya. May tatawid mo ang iyong bayan, ang iyong barangay, ang bansa natin. May tatawid mo ang iyong trabaho.
may tatawid mo ang iyong pag-aaral. Tandaan mo, habang nakataas ang tungkod ni Moises, nakatatawid ang bansang Israel. Pinili ka ng Diyos para pangunahan ang pamilya mo. Kaya sa oras na ito, mananalangin ako ng isang acceptance sa Panginoon. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At kailangan makita mo rin ang sarili mo, kagaya ni Isaias. May mga mali tayo, may pagkukulang tayo. Ang sabi sa Roma 3:10-23, walang matuwid kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero may isang mapagmahal na Diyos. Isinugo niya si Kristo dito sa lupa upang solusyonan ang naputol nating relasyon sa Diyos. Upang pagalingin ang spiritual nating buhay. Namatay siya at muling nabuhay para tubusin tayo sa kasalanan. Kaya sa oras na ito, sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig. Inialay mo ang iyong buhay. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Muling nabuhay. Upang ang lahat ng aking kasalanan, mula pagkabata, hanggang ngayon, patawarin, linisin. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Ama, salamat po. Sila pong nakikinig sa gawaing ito. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa man, O Diyos. Salamat po. Ito po yung araw na itinakda mo para maranasan nila ang pag-asa. Salamat sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Salamat po na ang pangalan po namin nakasulat sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa. Akayin mo kami sa inyong katwiran. Dagdagan niyo po ang aming kaalaman, O Diyos, upang kasama rin namin ang aming pamilya, kaibigan, kamag-anak, mga taong kakilala, mailapit din namin sa anak mong sa Jesus. Tulungan niyo po ang bawat isa sa oras na ito, Ama. Salamat po, Diyos, sa lahat, sa buong lahat po ng mga anak mo na nakakonekta sa lugar na ito. Nakikita niyo po ang kanilang puso. Bawiin niyo po yung kalungkutan sa kanilang puso. Lalo na po, Ama, yung mga OFW. O Diyos, tulungan niyo sila. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng kanilang puso. At sila po ay bigyan niyo ng kalakasan. Ang mga seaman, O Diyos, dinadalain ko lahat ng mga nakasakay sa barko. Payapain niyo sila. Palaksin niyo sila. Ingatan niyo sila sa pagbibiyahe po nila sa barko. Lahat ng mga nasa ibang bansa, anointing of overcomer, padaloyin niyo po, Ama. Lagi sila magtitiwala sa inyo. Kagaya po ni Isaias, umaga pa lamang, nananabik na malaman ang sasabihin niyo sa Kanya upang palaksin ang mga nanghihina. Gamitin niyo po kami upang maging daluyan ang inyong pagpapala. Bless ang mga OFW. In the name of Jesus, Lord, sa tamang panahon, makakauwi sila. Kapag kami po ay nananalangin, may naaayos. Yung mga gusto po magbakasyon, makakauwi po sila sa tulong mo. At Lord, dinideklara po namin, cover sila ng blood of Jesus, lahat ng OFW. Dinadalangin namin, walang sakuna, walang trahedya. Hindi sila pwedeng madapuan ng COVID. In the name of Jesus, I cancel lahat ng mga bakterya, virus sa kanilang buhay, sa bawat bansa na kinaroroonan nila. In the name of Jesus. Sa pangalan po ni Jesus, I declare, O God, magpapadala kayo ng mga divine connector. Mapupunta sila sa lugar na kung saan may gawain. May pagsamba. May pag-aaral tungkol kay Kristo. We declare that Jesus is Lord sa mga OFW. Maging dito rin po, Ama, sa bansang Pilipinas, sa bawat naririto, sa aming mga pamilya, sa lahat na nakikinig sa bansang Pilipinas, kaibigan namin, kamag-anak, nakakonekta sa gawain nito, magulang at kabataan. Lord, ang bawat pamilya po ng bawat siya, pinapakover po namin ng blood of Jesus. Walang susuko. Patatagin niyo po ang pamilya po ng bawat isa. Our house is a house of prayer. Our house is a house of miracles. Walang sakit at karamdaman sa pamilya po ng bawat isa. I cancel. Ubuman ito, sipon, lagnat, trangkaso, any sickness and diseases, even diabetes, cancer, bukol, sa bato, even ang COVID,
Mas mataas ang pangalan ni Jesus kaysa anumang uri ng karamdaman. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Sa pangalan ni Jesus, sino man po may karamdaman sa pamilya po ng bawat isa, anumang uri ito ng karamdaman, layas, labas, sa katawan ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. By the stripe of Jesus, be healed, be free, in Jesus' name. Ama, salamat po Diyos. We declare na bawat tahanan, kagaya po ni Moises, nung pinahiran niya po ng dugo, ang pintuan ng mga tahanan, ng dugo ng hayop, Lord, ngayong panahon namin ito, sa New Covenant, we apply the blood of Jesus sa pamilya po ng bawat isa, sa bawat tahanan po ng bawat isa. Cover po sila ng blood of Jesus. Walang sakuna, trahedya, aksidente sa pangalan ni Jesus. Kinakansela namin ito. Even spirit of death, spirito ng kamatayan, we cancel sa aming mga pamilya. In the name of Jesus Christ of Nazareth, wala kang karapatan, kapangyarihan sa pamilya ng bawat isa in Jesus' name. At we speak life, O Diyos, buhay. Dinideklara po namin sa pamilya po ng bawat isa. Kaligtasan tungo sa kaligtasan. Malakas na immune system, padaluin niyo po, Ama. In the name of Jesus. Salamat po sa gift of faith sa bawat pamilya, bawat tahanan. Language of faith, dadaloy. In the name of Jesus, we declare that Jesus is Lord sa pamilya, tahanan ng bawat isa. In Jesus' name. Bukas po ang kalangitan sa pamilya po ng bawat isa. Tuloy pong mangangarap ang bawat isa. Tuloy pong susulong, hahakbang sa kanilang buhay. Lord, sila man po'y nag-aaral, mga kabataan, magtatapos sila ng pag-aaral. Sila man po'y nagninegosyo, magtatagumpay pa rin sila sa pagninegosyo. Ano mang kabuhayan, sila man po'y nagsasaka, aani pa rin po sila ngayong taong ito. Lahat ng mga negosyo ng bawat siya'y pagpapalain nyo, poultry man ito ng manok, poultry man ito ng itik, o ano man, mga business na mga naririto, maging sa ibang bansa, yung Nikos, yung kape, flowing grace, lahat anumang uri, resources ang bawat isa, pagpalain nyo ito. Palalaguin pa rin nyo po ito. In the name of Jesus. Kagaya po ng panalangin ni Jabez, Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa. Palawakin niyo po ang teritoryo po ng bawat isa. Iligtas niyo po sa kapahamakan ang buhay po ng bawat isa. Upang maging pagpapala po kami sa iba. Kagaya po ng 4 na ketonghen, naging instrumento sa bayang Israel. Ganon din po kami, maging pagpapala po kami sa bansang Pilipinas, O Diyos. Salamat po, Ama, ngayon pong umaga. Lahat po na nagdaraos po ng gawain, ang buong body of Christ sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Salamat sa inyong pagbisita, sa inyong pagdalaw. I-empower niyo po ang buong body of Christ. Thank you for spiritual empowerment. We release revival, restoration sa bawat church. Ang tinig mo, marinig po nila. Lahat maglilingkod, susulong. Puhunan po namin ay paglilingkod sa inyo. Ano man pong assignment, ano man pong calling nyo sa mga anak mo, ano man po ipinapagawa nyo, ito man po ay sa ministry, sa church, sa gobyerno man ito, o anumang specific na trabaho ng bawat isa, pagpalain nyo. Bigyan nyo po sila ng kalakasan. Ang nagtitiwala po sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin ay matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad po kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. Thank you for the gift of faith. Salamat po, Diyos. Bless nyo po ang bawat isa. At salamat din po, Ama, ng aming bansang Pilipinas. Mahal po namin. Maraming iniisip ang tao. Marami pong pinaplano ang tao. Ngunit ang approval, ang final, sa inyo pa rin. Ang dalangin namin kung paano nyo kami iniligtas. Gayon din po ang gawin nyo sa 111 milyong Pilipino. Mula sa aming presidente, hanggang doon po sa mamamayang Pilipino. Sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung paano kami nagkaroon ng relasyon sa inyo, gayon din po ang gawin nyo sa lahat ng tao. Hindi po kayo nagtatangi ng tao. In the name of Jesus. At hinihiling din po namin, Ama, bless nyo po ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. O Diyos. At amin na rin po ipinapanalangin sa darating pong eleksyon, ilalagay nyo po ang mabubuti, yung mga righteous. Tatanggalin nyo na po, Ama, ang mga gumagawa po ng masama. Tatanggalin nyo na po, Ama, yung mga corrupt na mga government official. Alang-alang po sa kinabukasan ng mga kabataan ng mga susunod na henerasyon, ipagtatanggol niyo po ang aming bansang Pilipinas.
Sa inyo po kami nagtitiwala. Walang imposible po sa inyo. Makapangyarihan po kayo. At Lord, gagamit kayo ng mga lingkod nyo. Dinideklara na po namin ang itatayo nyo sa mga pamunuan sa aming bansa. Kagaya po ni Joseph. Kagaya po ni Nehemiah. In the name of Jesus, na may malasakit sa panahon ng anumang season, nagmamahal, nananalangin para sa bansa. Kagaya po ni Daniel, O Diyos, the anointing, Nehemiah, Joseph, padaluin niyo po sa bansang Pilipinas. At kami po na mga lingkod mo, mananatili po kami Daniel. Magbago-bago man ang gobyerno, magbago-bago man ang pamunuan, nananatili kaming nananalangin, nagpapala sa aming bansa. Solusyon po kami sa aming bansa. Ang buong body of Christ, anointing of Daniel, ay padaluyin niyo po, Ama, anumang panahon at season. Solusyon po kami sa aming bansa. Maraming salamat po, Diyos. Mag-rise up pa rin po kayo sa aming bansang Pilipinas na mga good Samaritan na sa panahon pong ito ng pandemya, magre-rise up pa kayo ng mga kahit po sa private sector, kagaya po ng Danway Processing Corporation. Gagamitin niyo po ito para maging pagpapalang physical, spiritual sa buhay po ng mga tao. Bless niyo po si Engineer Bailo, kanyang asawa, kanyang mga anak, Danway employee, Danway missionary. Salamat po. Agre-resa pa kayo ng maraming gagamitin nyo sa bansang Pilipinas. Katulong po sila ng gobyerno. Katuwang ng gobyerno, O Diyos. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Even po sa aming barangay, ito pong barangay na ito, lagi po kami nagdideklara ng pagpapala sa aming barangay. Sinasaraduhan namin ang mga pintuan ng mga bakterya, virus sa aming barangay na ito. Maging sa aming mga tahanan, sinasaraduhan namin ang mga pintuan ng mga bakterya at virus sa lugar na ito. Even sa bawat lugar na kinaroroonan ng mga kapatiran dito sa bansang Pilipinas, lahat ng konektado rito, sinasaraduhan namin ang mga pintuan ng aming tahanan sa mga bakterya at virus. Dahil ito may balot ng dugo ni Jesus. At sa aming barangay pong ito, pagpalaan niyo po ang aming kapitan, ang mga kasama po niyang konsihal. O Diyos, i-bless niyo po silang lahat. Mula kay Konsihal Carlo, Konsihal Dante, Konsihal Dong, Konsihal Mercy. O Diyos, salamat po Konsihal Lito, Konsihal Bet, Konsihal Amane. Pagpalain niyo po silang lahat, si Treasurer, si Ate Mercy. Kaya hindi po Diyos, in the name of Jesus, Sekretaryo, Jesse, pagpalain niyo yung Sekretary. O Diyos, pagpalain din niyo po, Ama. Si SK, pagpalain niyo po, Ama. Yung po mga kabataan dito, at mga Yusehepe, mga barangay tanod dito, pagpalain niyo. Lahat na nanunungkulan dito po sa gobyerno, maging sa DOH, sa medical, pagpalain nyo maging mga senior, sa panguna po ni Nainang, ni Natatang, samahan nyo po mga senior dito. Bawat pamilya, ligtas to, cover po ito ng blood of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po Diyos, at ang aming bayan, pagpalain din nyo po, lahat ng aming lalawigan, ang aming bansa. Salamat po Diyos ngayong umaga. At every ministry sa iglesia pong ito, ay pagpapalain nyo ang lahat ng ministeryo po rito ng bawat mga anak mo, kabataan at magulang, sasamahan niyo po ang bawat isa. Ipagtatanggol niyo kami, tuloy-tuloy po ang gawain dito. Salamat po sa apoy ng Banal na Espiritu, mananatili po sa iglesyang ito. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Alam po namin, mananatili ang anointing sa iglesyang ito, mananatili ang favor, wisdom, ibubuhos niyo po sa bawat isa. At maging pagpapala po kami sa lahat po ng church. Hindi lamang po sa church na ito, ang JLBCI, OPAPJ, CLSG, lahat ng churches sa Batangas, dito po sa Bulacan, Pampanga, Candaba Pastor, San Ildefonso Pastor, lahat ang buong body of Christ, bless them, bless them. Tagumpay po ang gawain po nila sa araw na ito. Maraming salamat po, Ama. Ang buong buwan ng Setyembre, tinataas na po namin sa inyo. Magtatagumpay kung paano nyo kami pinagtagumpay ngayong Agostong ito. Kaya hindi po papasok ang buwan ng Setyembre. Punong-puno kami ng pag-asa, pananampalataya, at pagsunod sa inyong kalooban. Maging ang buwan ng Oktubre, Nobyembre, Disyembre, matatapos po ang taong ito, sumusunod kami sa inyong kalooban. We declare, we are overcomer, O Diyos. We are a more than conqueror. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.